Amen. Wow. Praise, 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 praise. Praise, hello. Praise God. Amen. Pumalakpak naman sa Panginoon ng mga nagmamahal sa Kanya. Wow! Hallelujah. Okay. Tuloy-tuloy na natin tong ganito. Praise God. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi malamig pa rin ang panahon. Amen. Pero may mga balita na ng bagyo, no? Sa mga hindi na po natupad yung kanilang New Year's resolution, meron pa po tayong 11 months. O kaya sa mga gusto magbalik alindog, 11 months na lang, day 1 na ulit. Excited na tayo dyan. Ayan. So, ngayon po ay buwan ng Pebrero. Actually po, second month ng Pebrero. At pag sinabing February, ito raw po ay buwan ng mga puso, no? Buwan ng mga puso, buwan ng pag-ibig. Pero para po sa mga minamahal ng Panginoon, araw-araw po ay araw-araw ay araw ng pag-ibig. Amen po ba? Yan po. Lagi po nating nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. And it is really, talaga, unexplainable. Kung bakit itataas mo kamay mo, luluhod ka, tataas yung balahibo mo, parang nabuhusan ng mainit na tubig na may malamig na tubig. Hindi mo po alam yon. Even na siyensya, hindi po nila yun kayang maipaliwanag. Ngayong buwan po, ang ating po palang series ay Start with Love. Yan, Start with Love. Because last month po, inumpisahan po natin yung taon ng Start with God. No? Ngayon naman, Start with Love. Yan. At last week, ang ating pinag-aralan ay patungkol sa pag-ibig. Yun po yung harmony. No? Love is living in harmony. Ngayon naman po, ito pong topic na to, madalas po natin siya nadadaan-daanan, pero we will focus more sa aspect ng pag-ibig that I would say yung highest expression ng love, which is giving and sacrifice. Ano nga raw po yung highest expression ng love? Giving and sacrifice. So samahan niyo po ako at tayo po'y tumayo sa oras na to para po sa paggalang sa salita ng Diyos. Makibukas po tayo sa ating pag-aaral na matatagpuan sa Aklat ni Juan, chapter 3, verse 16. A love that gave. A love that gave. John chapter 3, verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa English po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, no? And whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Tayo po dumulog sa panalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa iyong dakilang mga gawa, sa iyong dakilang pag-ibig na hinayaan mo pong maranasan namin. Panginoon, minsan pa kung may nakikita ka pa pong karumihan, kakulangan, or kalabisan sa amin, ito po, O Diyos, ay aming hiningi ng tawad. Maging sa isip man, salita at sa gawa. Lord, nawa, as we study your word today, Panginoon, i-transform mo po kami. Sapat na po yung mga information na meron kami. It is about time for transformation. Nawa, O Diyos, yung binhi mo na iyong salita na matatanim sa aming mga puso ay maging matibay na pananampalataya sandigan ng aming mga buhay. Aming Diyos, patuloy kang pinupuri, sinasamba, dinadakila. In Jesus' name, Amen. Makakaupo po ng puwapalakpak sa Panginoon. Ayun. Okay. Nagpi-feedback tayo. Hinahabol yung buwababa kasi siya. Amen. A love that gave. Ang pag-ibig na nagbibigay. Tama ba yung translation ko? Or pag-gave, nagbigay.
balik nga tayo sa sa title, A Love That Gave. Ang pag-ibig na nagbibigay or nagbigay, no? Pagka-gives naman is nagbibigay. Actually, pag binabanggit po ang word na love, hindi mo po ito mailalayo sa salitang giving or pagbibigay. Kagaya nga ng isang madalas nating mapakinggan na mga kasabihan, pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal ng walang pagbibigay. Amen po ba? So yung pagbibigay natin, it comes with many forms. Nagbibigay ka ng oras mo, nagbibigay ka ng attention mo, nagbibigay ka ng resources mo, nagbibigay ka ng effort mo. Basta pagmamahal, dapat po laging may kasamang pagbibigay. Hindi pwedeng sabihin mahal mo ang paggigitara kung hindi mo kayang magbigay ng oras sa paggigitara. Kung hindi mo kayang mag-invest sa mga gamit, let's say. Hindi pwedeng sabihin mahal mo ang isang tao kung hindi mo siya kayang bigyan ng oras. So, love is all about giving. No? Love is synonymous. Pag sinabing synonymous, ito yung kahalintulad na salita. Ang pag-ibig ay kahalintulad na salita ng salitang pagbibigay. So, equivalent po yan. Love equals giving. So, a love that gave. No? Hindi lang po siya actually gave, but continually giving. Because kung ang love ay it's all about taking, kuha, kabig, halabira, it is not love. No? Pagkakabig, it is lust maybe. Sabi nga ng isang poet po ang nagsalita nito, tatagalugin ko na lang. Kung mahal mo ang isang bulaklak, paano mo ipapakita ang pagmamahal mo sa kanya? Ulitin ko. Kung mahal mo ang isang bulaklak, paano mo ipapakita ang pagmamahal mo sa kanya? Sabi ng poet, didiligan, mas matutuwa ka na makita mo siya namumukadkad, hindi mo siya pipitasin. Pag pinitas mo kasi ang bulaklak, mamamatay na po siya sa iyong piling. At least nasa libro mo na siya, tuyo na siya. Ganun po ang pag-ibig. Hindi mo siya pipitasin. Hindi mo siya kakabigin para sa iyong sariling kagustuhan. Aalagaan mo siya, ino-nurture mo siya, babantayan mo siya, magbibigay ka ng oras sa kanya. Because love is not all about taking. Actually, love, it's all about giving. However, sa mundo, marami na pong naimbento na form of love. Natatandaan ko po, 2015 or so, nung una ko po napakinggan yung 4 na klase ng love. Dati 4 lang. Ngayon pala may bago, 8 na pala. 8 na pala ngayon. So ano po yung 4 na klase ng love? Samahan niyo mga kapatid. Una po yung agape. Alam niyo na po kung ano yun, di ba? Unconditional love, sacrificial love, love of God. Yan po yung agape. Next po is philia or phileos, no? Sa ibang sa Tagalog. No? Philia sa English, phileos sa Tagalog. Na ibig sabihin naman nito ay brotherly love. No? Phileo, brotherly love yan. Yan po dapat yung pag-ibig na meron tayo sa bawat isa. Amen po ba? Brotherly love. Ikatlo po is yung tinatawag na storge. Ibig sabihin, familial love and affection. Ito po yung pagmamahal na meron ang pamilya sa isa't isa. Familial love, storge. No? Ika-4, eros. Ito po yung romantic, passionate love sa opposite na kasarian. So, 4 lang po yan. Kala ko 4 lang yan. So, sinearch ko, may bago na dagdag. 4 na naman. So, ngayon po, 2026, may nadagdag po na klase na love. Tignan niyo po. Pakinggan niyo mabuti. Tignan niyo to. Ludus. Ibig sabihin, playful, flirtatious, uncommitted love. May ganun pala. Parang, ano ba to? MU. Friends with benefits yata to. Playful, flirtatious, uncommitted love. May love sila pero hindi sila committed sa isa't isa.
Wow, that's ludus. Ikatlo, ay, ika-anim, pragma. Wow, maganda to ah. Enduring or long-term committed love. Maganda, ngayon ko lang siya nalaman. No? Ito, yung ikapito. Marami pong tao sa mundo, maraming ganito. Pilaw siya, which is self-love. Pilaw siya, self-love. And finally, ikawalo, manya, obsessive, clingy love. 8. So, from dating 4, nadagdagan ng 4. So, hindi na po ako magtataka kung sa mga susunod na panahon, madadagdagan na naman to. Na? But ang ating pagpapukusan ay ang pag-ibig na source ng lahat. Oh. Ano tayo? Low-bat? Low-bat na ba? Ay, ito. Sige, tanggalin. Thank you. Ayan. Ang pagpupukusan po natin sa oras na to ay ang pag-ibig na nagbibigay. Ang pag-ibig na hindi makasarili, ang pag-ibig ng Diyos na pinakita niya sa tao. A love that gave. Ang pag-ibig na nagbigay, ang pag-ibig na patuloy na magbibigay. Amen. So, God's love gives. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay. Ang Diyos ay nagbibigay. God loves the world and He gave. Tingnan natin sa ating third slide. Yan. Mahal ng Diyos, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos, no? God loves the world and gave His only begotten Son. Ito po yung pag-ibig ng Diyos na sobrang tindi, sobrang lalim ng pag-ibig ng Diyos, naging sapat na dahilan yon upang ibigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para sa ating mga makasalanan. God loves the world and gave His only begotten Son. Christ loved the church and gave up Himself for her. Tingnan natin sa Ephesians 5 verse 25. Ayan. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Yung una po ay pagmamahal. Balik po tayo, please. Yung una po ay pagmamahal ng Diyos para sa world. No? Pagmamahal ng Diyos para sa world. Ikalawa po is, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa world, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Ikalawa po, pagmamahal ni Kristo sa church. Dahil sa pag-ibig ni Jesus Christ sa church, binigay niya yung kanyang sarili para sa church. Christ died for the church. Ito po yung whole body of Christ. Ito po yung universal body of Christ. Nasaan panig ka man ng mundo, ano man ang kulay mo, ano man ang race mo, ano man ang lengguwahe mo, namatay si Kristo para sa iyo. At naging sapat yung pagmamahal niya para ialay niya yung kanyang buhay para sa church. Kagaya ng isang groom and the bride, namatay ang Panginoong Hesus para ihanda yung kanyang bride sa kanilang pagmamahalan, sa kanilang para sa langit po kasi magkakaroon ng ng marriage of the Lamb. So, tayo po talaga ay itinakda para sa Panginoong Hesus. Christ loved the church and gave up Himself for her. Third, Christ loved us and gave Himself for us. Ito naman, personal na to. Yung pag-ibig ng Diyos na hindi na tungkol sa mundo, hindi na patungkol sa lahat ng Kristiyano sa buong mundo, or lahat ng the whole or universal church, ito na po yung pag-ibig ng Panginoong Hesus para sa iyo at sa akin. Personal na to. Tingnan natin sa Galatia 2 verse 20. Kaya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin.
At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na, sabay-sabay basahin, na mamahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So ang motivation po pala ni Pablo, hindi na ako yung namumuhay para sa aking sarili. Pero yung buhay na sinasabuhay ko, may narinig ako nagre-ring. Sa akin ba yun? Sorry, papatay na lang. Na medyo ano po ako. Kala ko sa akin. Narinig ako. Okay. Christ loved us and gave Himself for us. So yung motivation na po ni Pablo is namatay ang Panginoong Hesus para sa kanya. At sapat yun, no? Para ialay niya yung buhay niya, para mabuhay siya para kay Kristo. Tingnan natin sa binuksan ko yun last time. Nakalimutan ko yung verse. Yung tungkol sa ayun, 2 Corinthians chapter 5. I think. 2 Corinthians chapter 5. Ay, dito na lang. Sana tama tayo. (15) 5 verse 15. Yan. Basahin natin sabay-sabay. Ready? Read. Namatay ang Panginoong Hesus at inalay niya yung kanyang sarili para tayong lahat na nabubuhay pa sa ngayon ay huwag na mabuhay para sa ating sarili. Wow. Tignan niyo po yung yon, yung trade-off na yon. I believe, mga mahal ko kapatid, upang matanggap ang regalo ng Panginoong Hesus, kailangan mong bitawan yung hawak mo. Paano ka tumanggap ng regalo? Di ba? Pag may hawak ka sa kamay mo, hawak ko to. Tapos may bibigay sa akin regalo, paano ko yun makukuha kung may laman pa rin yung kamay ko? Ang hamon sa atin ng Panginoong Hesus, let us trade. Yung kamatayang meron ka, papalitan ko ng buhay, mamatay ako para sa'yo. The great exchange. Nakikipag-exchange gift sa atin ng Panginoong Hesus. Yung baggages mo, yung dala-dala mo, yun yung kanyang papasanin, kapalit ng regalo na kanyang nilaan para sa'yo. God's love gives. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay. Makikita po natin sa outline na ito na ang pag-ibig ng Diyos ay laging patungkol sa pagbibigay. Pinakita po ng Diyos na dahil mahal niya tayo, handa siyang magbigay. Amen po ba? Handa siyang magkaloob. Handa siyang magsakripisyo. Even to the extent na yung buhay na niya, yung kanyang ibibigay. Ang binigay po ng Panginoong Hesus, hindi lang po pangako, hindi lang po material things, pero even yung pinakabuhay niya. Ano po bang pinakamahalaga sa tao? Yung buhay. Yung buhay po ng Panginoon, yun yung binigay niya para sa atin. A love that gives is the greatest form of love. Tingnan natin. Ang pag-ibig na nagbibigay, ang pinakadakilang anyo ng pagmamahal. Amen po ba? Ang pag-ibig na kayang magbigay, kayang magsakripisyo, ang pinakadakilang pag-ibig, dakilang anyo ng pag-ibig. Kasi po makikita natin sa John chapter 15, verse 13, kung paano pong nagsakripisyo ang Panginoong Hesus. Tingnan natin. Sige, pwede naman dito. 15 verse 13, sabi po rito, greater love has no one than this,
Wala nang higit pang dakila sa pag-ibig na kagaya nito. Tagalog, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay niya ang kanyang buhay para sa kanila. Sa English, ang ganda po ng pagkakasabi. Greater love has no one than this. Wala nang pag-ibig na hihigit pa rito na ialay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kaya po ang pag-ibig na nagbibigay, ang pinakadakilang klase ng pag-ibig. At yun po yung pag-ibig na pinakita sa atin ng Diyos throughout the history. Sa bawat araw na lang na ginawa ng Diyos, lagi po siya nagbibigay sa atin. Yung ulan, yung araw, yung ambon, yung magising tayo sa umaga, yung makakain tayo ng pagkain, makahigop ng kape. Lahat po yung biyaya ng Diyos, bigay niya po sa atin. At sa kabutihan po ng Panginoon, sabi po sa Matthew chapter 5, pinapasikat niya yung araw sa matuwid at sa hindi matuwid. Pinapabagsak niya ang ulan sa matuwid at sa hindi matuwid. Katibayan na ang Diyos ay tunay na mapagmahal. Katibayan na ang Diyos ay mapagbigay. So a love that gives is the greatest form of love. But the love na hindi nagbibigay, yung love na selfish, yun po ay destructive kind of love. That is actually not love. Because love should be bounded in truth. Kailangan po siya nakatayo sa katotohanan. And actually, may kita po natin, 1 John chapter 4, verse 12. Tingnan natin. Verse 12. Ayan. Tingnan pa natin sa full chapter. Ayan. Kailan may wala pa tao nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo nagmamahalan na sa atin ang pag-ibig, nasa atin ang Diyos, at tagay ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Tingnan natin. Verse 16, tingnan natin verse 16. Ayan na. Sige, ano mo yung verse 16? Todo mo yan. Nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nanatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Balik tayo sa slide. God is love. Tignan po natin dito. Bakit kaya sinabi ng Panginoong Hesus na wala nang higit pang dakilang klase ng pag-ibig kaysa ibigay mo yung sarili mong buhay? Yun po ay dahil buhay po yung pinaka-essence ng tao. Buhay lang po yung meron ng tao. Pag wala pong buhay ang tao, wala na po talaga. Hindi ka na makapunta kung saan mo gusto. Wala nang sa isa yung anumang ari-arian mo. Kaya nung sinabi po ng Panginoong Hesus na willing siyang mamatay para sa mga tao, willing niyang ialay yung kanyang buhay para sa iglesia, yun po ay greatest form of love. Amen po. Greatest form of love. At dahil minamahal po tayo ng Diyos, minamahal din po natin siya. As God loves, so we do. Dahil minahal tayo ng Diyos, minamahal din natin siya. Sa 1 John chapter 4 verse 9, we love because He first loved us. Tayo po ay nagmamahal sapagkat tayo ay unang inibig ng Diyos. Ito po ang response natin sa pag-ibig na ating naranasan. Love one another as Christ loves us. Medyo mabigat po ito. Punta po tayo, John chapter 13. Love one another as Christ loved us. A new command I give to you, love one another as I have loved you. Love one another as I have loved you. Kung paanong ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Ibig sabihin po pala, yung hinahanap po na klase ng pagmamahal ng Diyos para sa bawat isa, is yung pagmamahal din na binigay sa atin ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Ulitin ko. Yung klase ng pagmamahal na hinahanap sa atin ng Diyos,
is yung klase ng pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoong Yesus. Tignan natin. Sabi, kung paano ko kayong iniibig, magmahalan kayo. Ibig sabihin yung standard po ng love na dapat ipakita natin sa isa't isa is yung standard ng love na pinakita ng Panginoong Yesus. At yung love po na yun, brotherly love yun, pero unconditional love din po yun. Amen. Sabi nga po doon sa John chapter 15 verse 13, greater love has no one than this, than to lay down or sacrifice or give one's life for his friends. So ang atas po sa atin ng Panginoon, magmahalan tayo kung paano minamahal tayo ng Panginoon. Ano po ibig sabihin nito? Ano po ibig sabihin nito sa atin? Di ba the greatest form of love is giving? Tayo po ay magbigay sa bawat isa ng oras, magbigay ng pagmamahal, magbigay ng atensyon, magbigay ng pagpapatawad. Tama po ba? Amen po ba? Amen po. Magsakripisyo tayo para sa isa't isa. No? Tulungan natin ang isa't isa. Magpatawaran tayo, magpasensyahan tayo. No? Yan po ang katumbas po niyan. Kung paano ang Diyos ay nagbigay bilang tanda ng kanyang pagmamahal, tayo rin po, kung ipapakita po natin yung pagmamahal natin sa mga kapatid, tayo rin po ay magbibigay ng oras sa bawat isa. Magbibigay ng resources, magbibigay ng pake sa isa't isa. Magbibigay ng panalangin, magbibigay ng pag-aalala. Sa Acts chapter 4, 32 to 34, sinasabi naman po rito na, give, be one in mind and in heart. Ito po yung damdamin or isipan ng mga kapatid na nagkakaisa. Ayun, nagkakaisang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. No? Kaya pag ginamit ng iba yung gamit mo, okay lang. Yung mga mug, no? Na may mukha namin ni Pastor JB, okay lang. Bigay nila Kuya Carvin, gamitin natin. It's okay. No, ito nga kasi di nila inari na tinuring niya naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Medyo no? Totoo lang ako doon. Pero ang konteksto po nito, meron pong unity po ang church sa Jerusalem. Ano pong nangyari nung time nito? Dahil merong mga mayayaman, may mahihirap, pinapersecute po sila, meron pa mga widow. Ang ginawa po rito ng mga apostol, hindi mga apostol, nasa puso na po talaga ng mga tao na magbibigay sila ng lahat ng kanilang ari-arian. Dadalhin nila yung sa paan ng mga apostol, tapos apostol na yung magdidistribute sa lahat. Nagbebenta sila ng mga lupa nila, tapos lahat po talaga nagkakaroon, nabibigyan. So, nagbibigayan po talaga sila at dahil doon, lalo po silang pinagpala ng Panginoon. Sabi po ng salita ng Diyos, araw-araw dinadagdag sa kanilang Panginoon ang mga naliligtas. Sobrang ganda po tignan pagka lahat po ng magkakapatid ay nagkakaisa. Sa Romans chapter 12 verse 10 naman, be devoted to one another in love. Romans 12 verse 10, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Sa ibang salin po, outdo one another in honoring each other. Paunahan kayo na parangalan yung isa't isa. Yan po ang sabi. Paunahan kayo na parangalan ang isa't isa. No? Be devoted to one another in love. Ephesians chapter 4 verse 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Tingnan po natin sa ating slide. Give. Tayo po ay magbigay. Yan po yung lagi ko sinasabi, tungkol sa pagbibigay. Dahil yun po yung ng pag-ibig. No? Greatest form ng pag-ibig. Give, but most importantly, forgive. Forgive. Ang ganda, no? Ganda ng pagkakasulat. Give, but most importantly, forgive. Kung paanong pinatawad tayo ng Panginoong Yesus, magpatawaran din po tayo sa isa't isa. Yung pagpapatawad po ba, it is something na binibigay? It is something na binibigay mo, no? Alam niyo po, sinearch ko kung anong ibig sabihin ng forgive. One word ba talaga yan?
Two words ba yan? Nakita ko na it is an old English. No? Na may prefix na for and may verb na given. So, sa English yan, it is forgiven. Yung for is a prefix meaning completely. No? Completely, utterly, away, or often intensifying or indicating complete removal. Pag sinabi pa lang for, it is total. It is utterly, parang bigay todo. No? Parang ganun. And yung given na ibig sabihin ay give or to give. So pag sinabi pa lang forgiven, ibig sabihin pala nito is to give completely. Hindi ko pa sinabing patawarin completely Ang ibig sabihin pala ng forgiven is to give completely or to give up. No? Which involves the sense of giving up a claim or resentment or debt. Ibig sabihin po pala ng forgive is totally ibibigay mo na sa Kanya. Ipapagkatiwala mo na. Bibitawan mo na sa iyong kamay. Papalayain mo na siya at papalayain mo na ang iyong sarili. Amen po ba? Yun po pala, mga mahal ko kapatid, ang ibig sabihin ng forgive. So let us give, but most importantly, forgive. Magpatawaran po tayo. No? As Christ gave Himself, we should also give ourselves for the brethren. Ang ganda po, mga kapatid. Kasi, tingnan natin, di ba John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave. Ito naman, sa 1 John chapter 3 verse 16, tingnan natin, ang sinasabi rito na kailangan nating ibigay. Dadagdagan mo lang ng 1 John sa unahan. Yan. Dito natin nalalaman ng pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Ganun po pala yung klase ng pag-ibig na hinahanap sa atin ng Panginoon. Yung pag-ibig na pinaranas sa atin ng Lord, yun yung ipaparanas natin sa ating mga kapatid. At I tell you, mga JCO Jans, mga mahal ko kapatid, pag ito po'y ating ginawa, pag yung pag-ibig ng Diyos na pinaranas niya sa atin ay pinaranas rin po natin sa ating mga kapatid, hindi mo na kailangan magsalita. Pag nakita po ng mga tao yung pagkakaisa, yung pag-ibig na meron tayo para sa isa't isa, sila na po yung mismong magtatanong, sila po mismong mamumove yung kanilang heart. Yung po pala yung hinahanap ng Panginoon sa atin na klase ng pagmamahal. And pagka sinabing pagmamahal, it involves many things. Sacrifice, giving, lagi kong babanggitin po yan because yan po yung topic natin, a love that gave. Ang pagmamahal na walang pagbibigay ay hindi masabing pagmamahal. Again, pwede ka magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na walang pagbibigay. Kagaya po na sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 13. Ay, 1 Corinthians chapter 13. Sa verse 3. Actually, napakaganda ng mga yan. Pero focus tayo sa 3, which is ito yung charity, no? Ito yung pagbibigay. Kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian, no? Ipapamigay mo, syempre ibibigay mo sa nangangailangan. Hindi lang yun. At ialay ko pa ang aking katawan upang sunugin. No? Ihahandog pa yung katawan, kakatayin, papasilaban. Ngunit, kung wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Kung magbigay ka man ng lahat ng gusto mong ibigay, pero kung wala kang pag-ibig, wala kang mapapala. Pero kung magbigay ka ng meron ka, kahit kakaunti sa paningin ng iba, pero yun yung laman ng puso mo, yun yung pag-ibig mo para sa Panginoon at sa mga kapatid, kung ibibigay mo ng buong puso,
Sabi rito, wala kang mapapala, di ba? Pag walang pag-ibig. Pag nagbigay ka ng buong puso mo, mahal ko kapatid, ikaw ay may mapapala. Kung ikaw ay magbibigay ng may pag-ibig, ikaw ay may mapapala. Titignan ng Panginoon yung iyong handog bilang isang handog na mula sa puso, kagaya ng isang babaeng balo na nakita ng Panginoon dun sa aklat ng Marcos. Nagbigay siya, huling kusing na yung binigay niya. No? Pero dun pahigit na lugod ang Panginoon dahil binigay niya yun ng may pag-ibig. Binigay niya yun ng may sakripisyo. Binigay niya yun ng may pananampalataya. Kaya yun po, paalala po sa atin ito na gawin natin yung mga bagay ng may pagmamahal. Because again, you can give without love, but if you love, hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. And alam niyo po, ang nakakatuwa po sa pagbibigay bilang isang Kristiyano, muna tayo, seryoso usapan tayo ulit. Ang nakakatuwa sa pagbibigay bilang isang Kristiyano, kala natin pag tayo magbibigay, mauubusan tayo eh. Pero hindi, kasi ang source mo si Lord. Hindi ka mauubusan ng forgiveness. Hindi ka mauubusan ng forgiveness. Sabi nga ni Jesus, 77 times 7 eh. Nakailan na ba yung kapatid mo? Hindi ka mauubusan ng forgiveness. Hindi ka mauubusan ng resources. Hindi ka mauubusan ng provision. Hindi ka mauubusan ng gagawing trabaho. Diba? Hindi ka mauubusan ng paglilingkod na gagawin mo. Hindi ka masasaid kung ang source mo is ang Panginoong Yesus. Kung nakakabit ka sa puno ng ubas. May nagtanong po sa akin isang kapatid. Sabi niya, Pastor, hindi po ba dumaan po kayo sa broken family? Paano niyo po nagawa na patawarin ang inyong magulang, paano naging maayos? Hindi ko masagot eh, kasi wala nang masakit sa dibdib ko eh. Wala nang masakit sa dibdib ko. Alam niyo po, mga mahal ko kapatid, nung minahal ko si Lord, mas natuto kong mahalin yung aking pamilya. Yun ang katotohanan. Kaya sinabi ng Panginoon, dapat siya yung uunahin natin, higit sa ating pamilya, higit sa ating mga anak, at higit sa ating asawa. Kasi kung una mong minahal ang Panginoon, hindi ka mauubusan ng supply sa pagmamahal sa iyong mga magulang, sa iyong mga kapatid, sa iyong kabiyak. Hindi ka mauubusan ng pagmamahal sa iyong mga kapatid. Even sa iyong kaaway. Wow! Hindi ka mauubusan ng source. Magbibigay ka ng pagmamahal. Magbibigay ka ng pagpapatawad. Magbibigay ka ng paglilingkod. Hindi ka masasaid. Dahil ang source mo ay ang Panginoon. Kaya natutuwa po ako, ma-share ko lang po, sa kasal po nila Pastor PJ, yung po yung nag-remark sa akin sa kanilang same-day edit. Kung ano po yung ibig sabihin ng I love you with the love of the Lord. Ibig sabihin pala nun is, kung sarili ko lang yung magmamahal, kulang. Pero mahal kita, kasama ang pag-ibig ni Kristo. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Kakayanin mo dahil sa lakas sa kaloob sa'yo ni Kristo. Kakayanin mong magbigay ng pagpapatawad. Kakayanin mong magbigay ng sakripisyo. Kakayanin mong mapagtagumpayan ang mga pagsubok dahil sa lakas sa kaloob sa'yo ni Kristo. Dahil sa pag-ibig na pinakita at pinaranas sa'yo ni Kristo. Matatandaan din natin yung babae na, tatlong Maria kasi ito eh. Sinong Maria ba yun, Ate Jenny? Yung nagpunas ng buhok sa paa ni Jesus. Betanya? Okay. Betanya yung isa eh. Diba? Para sa Bethany sila. Tapos ito, Magdala. Mary Magdalene. So sa story, I believe sa John yan, may isang babae na dala-dala niya yung oil, na pabango, alabaster jar, and binasag niya or binuhos niya sa paa ni Jesus at pinunasan niya gamit ang buhok. So sabi ng mga Pariseo nandun, kung ate okay lang pa-look up ng verse na yon, yung binabanggit ko na story. Sabi ng mga Pariseo, kung totoong propeta ito, si Jesus, alam niya na yung humahawak sa kanya ay makasalanan. Bawal ka kasi hawakan ng makasalanan, ng may dugo, etc. Especially kung rabay ka. Yung humahawak sa kanya ay makasalanan.
alam ni Jesus yung iniisip. Sabi ni Jesus, pumunta ako rito. Binigyan niyo ba akong panghugas ng paa? Siya kanina pa nandyan. Yung luha niya, yung pinapambasa niya ng paa ko. Nung pumunta ako rito, binigyan niyo ba ako ng tubig, etc., etc. Ngayon, nagbigay siya ng halimbawa. Nakita niyo na ate? Luke, pwede. Sa Luke, sige. Sabi, nagbigay siya ng halimbawa tungkol sa sino yung nagmamahal ng higit. Tingnan natin. Ayan. Ayan. Sige, taas tayo. Pag ganun. Yan, sige. Swipe lang, swipe. Ayan. Ito. Verse 41, thank you. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang ikalawa. Ilan daw inutang ng isa? 500. Yung ikalawa, 50. So isang 500, isang 50 na pieces ng pilak. 42. Nang hindi na sila makapagbayad, kapwa silang pinatawad. Okay? Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Ang tanong niya, sino sa dalawa yung higit na magmamahal sa pinagkautangan? Tingnan natin verse 43. Sorry. Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking paa, ngunit tinugasan niya ng luha ang aking paa at pinunasan ng mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil kakalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan na lang isang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ng pinatawad sa kanya. Ngunit pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. Aking katanungan, mga mahal ko kapatid, gaano kalaking pagmamahal ang meron tayo sa Panginoon? Para masagot yan, gaano kalaking kasalanan ang pinatawad sa atin ng Panginoon? Bakit mahirap magpatawad kung tayo'y pinatawad lamang din? Bakit mahirap magpasubali kung tayo'y may utang lamang din? Ang higit na pinatawad ang siyang nagmamahal sa Panginoon. Once na sinower na sa atin ng Panginoon ng kanyang pag-ibig, ito po'y mag-uumapaw. Ito po'y hindi maaaring, hindi mapansin, hindi po mabago ang ating mga buhay. Tingnan natin sa Romans chapter 5. Amen. Nakita na sa verse 4 or 5. Verse 5. Verse 5. Ayan. Basahin nga po natin ng sabay-sabay mga mahal ko kapatid. Ready? Read. Pag-ibig ng Diyos. Amen. Sabi rito, and hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts by His Holy Spirit, whom He has given us. Binuhos niya sa atin. Tuloy-tuloy, dumadaloy, nag-uumapaw. Yung po ang pag-ibig ng Diyos na pinaranas niya sa atin. Amen po ba? Yun po mga mahal ko kapatid, ang pag-ibig na kailangan pong iparanas po natin sa iba. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa 2 Corinthians chapter 8, verse 7 and 9, may kita po natin dito, yung gawain ng pag-ibig na bunga ng pagbibigay. Ulitin ko, may kita natin dito yung gawain ng, gawain ng pagbibigay na bunga ng pag-ibig. Yun pala.
may kita natin dito yung gawain ng pagbibigay na bunga ng pag-ibig. But since you excel in everything, ibig sabihin dahil nagagawa nyo na lahat, okay kayo sa pananampalataya, sa pagsasalita, sa kaalaman, no? Meron din kayong sigasig, no? At pagmamahal ang nag-uumapaw sa inyo. Sabi rito, see that you also excel in this grace of giving. Kailangan, wag nyo ring isang tabi. Alalahanin nyo rin na, na mag-excel sa gawain ng pagbibigay. Tingnan natin 2 Corinthians chapter 8, 7-9. Ulitin ko, mga mahal ko kapatid. Sa verses po nito, makikita po natin yung gawain ng pagbibigay na bunga ng pag-ibig. Paano po? Dito po kasi 2 Corinthians, ito po yung second letter ni Pablo. At dito po, sa chapters na ito, pinapakita ni Pablo, nire-remind ni Pablo yung mga taga-Korinto sa pangako nila tungkol sa mga taga-Jerusalem na sila ay magbibigay. Bakit po ito bunga ng pag-ibig? Ang gawain ng pagbibigay na ito ay bunga ng pag-ibig sapagkat yung mga nasa Jerusalem ng mga kapatid is napapersecute po talaga sila. Ibig sabihin, kaliwat kanan, pinapatay sila, pinapahirapan sila, nakatago sila. So paano ka makakapaghanap buhay? No? So kailangan po talaga nila ng tulong. So dito, and since ang Korinto po is nananagana po ito sa material din na bagay, ayun po, inopen po ng mga taga-Korinto na sila ay magbibigay. So dito po sa chapter na to is pinaalalahanan sila ni Pablo. Tingnan po natin yung verse. 7. Masagana kayo sa lahat ng bagay, ito na, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang-gawang ito. Benevolence, grace of giving. No? Yun, yung sabi ni Pablo. Ngayon, tingnan natin sa verse 9. Same chapter po ito, no? Yan. Eto na. Para sa akin, ito yung, ano ba dapat yung motivation natin sa pagbibigay? Ulitin ko, ano ba dapat yung motivation natin sa pagbibigay? Sa verse 9, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Before that, wag niyo muna ituloy. Niremind sila ni Pablo na hindi sa inyo lingid yung kabutihang naranasan natin sa Panginoon. No? Nahigit pa sa sa mga kaya nating ibigay. No. Ito na. Ito yung ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin. Na kahit mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamagitan ng kanyang pagiging dukha. Na kahit siya ay hari, nakaupo sa trono ng langit, siya ay boba, nag-anyong alipin. Upang tayo ng mga alipin ng kasalanan, patungo sa kamatayan, maging mga alipin ng Diyos. Maganda alipin ng Diyos, ha? Maging mga anak ng Diyos. Kaibigan ng Diyos. No? Na tayong mga papunta sa kamatayan, magkaroon ng bagong buhay. Nire-remind po tayo ni Pablo na kung may tanong tayo sa puso't isipan natin, ano ba yung dahilan ko para magbigay? Alalahanin natin. Sabi rito, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung ating maging motivation sa pagbigay. Yung ginawa sa atin ng Panginoong Hesukristo. Because tayo rin po ay sumagana sa mga bagay na ito kagaya ng mga taga-Korinto. And finally, God gave. Okay lang ba sabihin nyo? God gave. Ang Diyos ay nagbigay. It is the highest expression of love. God gave is the highest expression of love. Sa ilang sandali, mga mahal ko kapatid, meron ako sa inyong itatanong. Pero before that, may katanungan ako. Sino rito ang magsasabi na naniniwala ako na ang Diyos ay
mapagmahal. Amen. Sino rito nagsabi na naniniwala na ang Diyos ay mapagbigay? At sinong magsabi rito na ako ay binigyan ng Diyos higit pa sa aking deserve? Amen. Lahat po tayo. Lahat po tayo. Lahat po tayo. Ang Diyos, hindi po siya pag nagbigay po siya, walang bayad. Hindi po nauubos. At I just want to leave also these verses. Sa Romans chapter 8 verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip binigay niya para sa atin. Ito na naman, pagbibigay naman. Kung ang kanyang sariling anak ay hindi niya pinagkait, sa halip binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Hallelujah! Sa Lucas chapter 11 verse 13, kung kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Hallelujah! Salamat, Panginoon, na Ikaw ay Diyos na mapagbigay. At kami rin, Panginoon, ay tinuturoan mong maging mapagbigay, Panginoon. Hallelujah! 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 Nung ako po ay ako po ay panganay, sa mga di po nakakaalam, pagkapanganay ka, ikaw dapat yung higit lagi, di ba? So nung mga bata kami, dapat ako yung lagi higit yung itlog. Tag-iisang itlog kayo, 2 itlog ako. Ganon. Parang alam ni Rowena, ganon ba? O kunyari, may manok. May pritong manok. O, akin yung pinakamalaki. O kaya may dati kasi kinakain lang namin putlong. Tapos, kung sino yung maghahati, siya yung huling pipili. Ganon, para pinagod mo na maghahati, siya pa huling pipili. Para patas-patas daw. So pagkapanganay, nasanay ako na parang lagi akong lamang. Pag ako nagiging honest ako sa inyo mga kapatid nasanay ako na pag ako yung magbibigay, parang ako yung nawawalan. Pag ako yung nagbibigay, parang nalugi ako Parang nawalan ako Pero alam niyo po ba, simula nung nakilala ko ang Panginoon, pag nagbibigay ako, yung binigyan ko, isa lang yung nagkaroon, siya ako, 2 nagkaroon ako. Ganun yung pakiramdam ko. Ano yung pakiramdam ko? Sige, halimbawa, bibigyan ko si Rowena. O, Rowena, sa'yo na to. Binigyan ko siya. Nagkaroon siya. +1 na siya. Okay, +1 ka. Ako, +2 ako. Yung unang tinanggap ko, yung kaligayahan. Yung ikalawang tatanggapin ko mula sa Panginoon, yun yung siksik, liglig, umaapaw na pagpapala niya. Simula nung nakakilala ko sa Panginoon, hindi ko naramdam na lugi ako. Hindi ko naramdam na para akong laging nauubos. Hindi na ako limited mindset. Sa halip, pinwesto ko yung sarili ko dun sa lugar na ano ba yung sinasabi ng Panginoon? Nagpakadukha siya upang kayo sumagana. Simula nung araw na yon, nagbago na po ang pagtingin ko sa pananalapi. Nagbago na po ang pagtingin ko sa mga resources. Na yung mga yon is tool na lang. Pag may i-accomplish kang goal, kailangan mo ng tool. Di ba? Tool na lang siya. Hindi na siya life. Yung pera, hindi na siya life. Hindi na siya lifeline. Hindi na siya dugo. Money is not blood. So money is not life. Blood is life. No? But money is not blood. Before I totally end, mga mahal ko kapatid, pwede po ba tumingin tayo sa inyong kanan? Nakikita niyo ba si Pastor JB? Siya yung magpapaliwanag. Hindi. Actually, ito po, pagpasensya niyo mga kapatid. Actually, sa usapan namin, pakinggan niyo ako muna. Sa usapan namin, ang magpapaliwanag si Pastor JB kasi siya yung sa mga pagko-construction, etc. Pero mukhang ako na yung kailangan mag-share ngayon.
Ang nakikita nyo po rito sa kanan natin ngayon is church building. Church building yan. Yan po yung ginawa ng ating architect na magiging final na itsura ng church. Sino po yung nandito na sa simbahan ng mga before pandemic and mga, yung ano pa to, wala pa tong buhos na to? Gusto ko lang po sabihin sa bawat isa na, nung namatay po ang Pastor June, ito lang po ang meron. Nagmi-meeting po kami niyan. Sabi ni Pastor June, ay ala, ano na, tuloy na. Ang sabi, pang construction yung hangin. Sabi, pag meron tayo 100K, sa ginaganap ang tama, or ito lang. Kasi ano pa yan putol pa yan. So ang service nandyan, saka nandito. So namatay si Pastor June 2020 and 2022 nag-start na naman yung construction. And kailan yung huli? 2023. 23 or 24? 2023, 24, 23. Ngayong taon po, mga mahal ko kapatid, itutuloy po natin yung construction. Tutuloy po natin yung construction. At hindi po ito matatayo ng walang tool. Kailangan po nating tabang. No, magbayanihan po tayo para magawa ito. So, meron po kami ditong ginawa ngayon na pledging pledging system. Ito po ay diretso po mapupunta sa ating church building and magkakaroon po tayo ng daily reporting. Ngayon, magpe-pray po tayo. No? Para kung ano po yung nilagay ng Lord sa puso nyo, na i-pledge dyan, yun po yung kukuhain nyo. Okay lang po ba, mga kapatid? Amen po? Amen. Okay. Pwede po ba tumayo ang bawat isa? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, na pinakilala po sa amin na Ikaw ay Diyos na maibigin. Ikaw, O Diyos, ay hindi lang po nagmamahal sa salita. Higit sa salita, O Diyos, Ikaw ay nagmamahal sa pamagitan ng gawa. Bago mo sabihing mahal mo kami, pinakita mo na, binigay mo na ang iyong kaisa-isang anak. Namatay na siya sa krus ng Kalbaryo, muli na siyang nabuhay, at magpasa hanggang ngayon ay buhay. Salamat, O Diyos Ama, na Ikaw po ay may dakilang plano sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, na Ikaw, Panginoon, ay may adhikain na kami po ay makasama sa dakila mong plano, Panginoon. Salamat, O Diyos, na kami po ay magiging saksi ng dakilang bagay na gagawin mo para sa iglesyang ito. Hallelujah. Hindi lang po sa iglesyang ito na church building, pero sa iglesyang ito na siyang mga tao na nilagay mo sa lugar na ito. That you want us to grow continually, Panginoon. You want us to grow in faith continually, Panginoon. And you want us, O Diyos, na magkaroon testimony about your goodness, about your greatness, na hindi ka lang po tungkol sa mga storya na yung nasa Bible, magiging totoo sa aming mga buhay. Na Ikaw, O Diyos, ang magpo-provide. Na ipapakita mo na Ikaw nga si Yahweh, Ikaw ang may-ari, Ikaw ang master. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, the Lord who provides. Na Ikaw, Panginoon, ang Diyos na magtatanggol sa amin, Panginoon. Ikaw, O lang, Lord, hindi lang Ikaw may-ari ng bukirin. Ikaw rin, Panginoon, yung magbibigay ng binhi sa mga gusto magtanim, Lord God. Hallelujah. Hindi lang po yun yung gagawin mo, Lord. Ikaw rin po yung magpapatubo ng binhi. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Kaya po kami nalulugod na matawag na iyong mga anak. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila, pinasalamatan. Salamat na pinagpala mo po kami sa oras na ito.
Sa po lahat ng kapurihan, pagsamba, sa magpasawalang hanggan. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.